Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na mga pakiramdam nyo, mga kaisipan, mga sensation, mga kung ano mga gulo ng isip, no? So yan, last time yung ating vlog is about sa response, no? Paano mag-response sa anxiety, no? Ito naman ating iba-vlog ngayon is, so, although marami naman nagsasabi sa akin, lagi na sila nagpapanik, no? Paano daw bang tamang response sa panic, no? So at least panic is ano yan eh, dalawang peer kasi yan, di ba? Kaya sa kay Clairwix yung first tsaka second peer nagsasama yan eh. So hindi mo na alam. Diyan nalalabas yung peer tsaka bewilderment, yung litong-lito ka na, no? Tapos sobrang takot mo na sa pakiramdam na yun, no? Tapos yun, doon na nabubuo yung sensitization, no? So, ano ba yung tamang mga tips para malampasan nyo yung ganung mga panic attack, no? Although meron na akong mga vlog nito eh, mga sinaunang mga vlog yan. Yan. Intro. So yun na nga, no? Reframing ka ba din, no? Ayun ang the best yan para baga papaalalahanan mo lang yung sarili mo, no, na okay lang to, wala namang ano to eh, nangyari lang to dahil sa takot ko, no? Dahil sa unang panic talaga, yung unang panic yung nakakatakot dahil syempre hindi natin alam kung ano ba ito, ano bang nangyayari talaga sa akin. Tapos yun, ma-hospital, gaya ko dati, di ba, nung unang panic ko na actually pangatlo na nga yata yun, pangalawa. Pero yung panic ko nung una, di ba, yung nakwento ko sa inyo, yung nasa highway ako, nakamotor ako, bigla ako nagpanic, hindi ako makahinga. Sumupo ako doon sa gilid ng parang nagtitinda ng mga sa motor. Pinaupo nila ako doon, pinainom ng tubig. Nung kumalma na ako, nakauwi naman ako, di ba? Tapos yung pangalawa kong panic, yung nagka-COVID na, doon na talaga yung pinaka-worst, no? Kasi talagang dami na ubos na pera, tapos ganun lang din pala, no? Taas pa ng acid ko, no? Yung kwento ko sa inyo, no? Kung gusto yung mabalikan yun, balikan nyo lang ulit yun sa yung mga kwento ko, no? Pero ngayon is, bibigyan ko kayo ng mga tip, no? Tip bilang panic ko noon, no? So, although hindi ko naman alam talaga na ganun pala talaga yung panic attack, no? So, napakahirap. Pero meron mga iba na nakakwentuhan ko rin, no? Mga nakaka-chat ko, lagi sila nagpapanik, no? Lagi sa isang araw siguro mga 5-10 beses sila nagpapanik, no? Dahil nga nandun yung takot, buo yung takot nila dun eh, sa pakiramdam na yun na biglang bibilis ng tibok ng puso, hindi makahinga, tapos ready to emergency na, tapos kumakalma rin naman, no? Yun yung panic talaga na nakakatakot, no? Kasi inisip mo, baka mamatay na ako, ito na yun, last na to, no? Yung mga ganyang, ano ba? Pero ang panic, kapatid, kung pag-aaralan natin is para lang siyang pagsabog. Kumbaga, nagsama-sama yung lahat ng takot mo, no? Kaya nabuo yung sobrang daming pangit na pakiramdam, no? Kabadong-kabado ka, sobrang bilis ng tibok ng puso, meron yung litong-lito ka, natataranta, na hindi mo maintindihan, tapos hindi ka mapakali, no? Paikot-ikot ka lang, na parang gusto mong pumunta sa ospital, na napipigilan ka, na parang ewan, no? Na di mo maintindihan yung pakiramdam na yun, no? Na parang angat ka, no? Tapos meron pa mga resulta yan, yung pag nalampasan mo na yung ganon, bigla na naman manghihina yung tuhod mo, manginginig, mamamawis, yan, hihilo, tapos nalalambot, no? Ayun dahil, resulta na yan eh. Kumbaga, nalampasan mo yung ganong sobrang intense na pakiramdam, yun naman yung susunod na parang gusto mo na lang nakahiga, yun. Tapos pagdating sa ospital, no, na emergency ka, chinek lahat ng mga mo, tapos wala rin naman, hanggang sa yun, bayad. So, unang tip natin is yung paalalahanan mo palagi. Paalalahanan mo yung sarili mo na to, adrenaline to eh. Kailangan ko lang itong palipasin. Kasi alam ko nagre-release lang dahil sa takot ko, no. Yun, kailangan talaga natin maintindihan yun kasi merong iba sa atin, no, na hindi pa nila na yung unawaan kung ano talaga nangyari, no. So, makakapanood sila ng isang video na siyempre, gaya nito mga video ko, no, halos parang to eh, parang series, no. Kaya hindi mo pwede mapanood ng isahan lang kasi may mga sinasabi ako dito na nasabi ko na
Tapos meron akong mga word dito na napaliwanag ko na noon na siguro kayo na matagal na nanonood sa akin, no? Naiintindihan niyo na kung ano yung mga pinagdadaldal ko dito, no? Kaya yung mga catastrophic, mga irrational, no? Mga ganyan. Tapos mga second peer, first peer, second peer, no? Kaya sa mga bago lang, no, kailangan nyo lang din talaga ang pagtiyagaan, no? Kahit papaano yung mga video ko na luma kasi nandun yung sagot sa mga tanong nyo sa isip nyo, no? Although meron mga nagtatanong pa sa akin, no, may mga bago, siguro mga bago sila, no? Naranasan nyo rin ba yung mga ganito? Di ba? Parang old school, masyadong luma, no? Pero ito na nga yung mga solusyon, no? Ito na nga yung mga sinasabi ko sa inyo, Aldo. Kailangan ko rin talagang bumalik sa mga ganito, no? Gaya itong panic, no? Dati, no? 2 years ago, panic na yung pinag-uusapan natin. No? Ngayon, panic pa rin, no? Di ba? So, kailangan lang natin na pagtiyagaan, no? Kailangan ko rin talaga bumalik para mas maunawaan ng mga bago, no? Kasi iba sa atin dati nang ano, iba nga wala na, hindi na nagpaparamdam sa akin yung mga dati makukulit, mga chat ng chat, mga tumatawag, no? Wala na siguro naging okay na sila, nakabalik na sila sa dati nilang buhay, no? Pero yung sa iba na mga bago pa, ano, kailangan nyo lang din magtiyaga, kapatid, no? Kasi ako nagtiyaga talaga ako, no, na maihatid sa inyo or ma-document or ma-share sa inyo kung ano talaga yung nangyari sa akin or kung paano natin malalampasan tong anxiety na to, no? Sa tamang kaalaman, no? So yun nga, kailangan lang natin paalalahanan yung sarili natin na itong anxiety ko is itong lumalabas sa akin mga sintomas is adrenaline to, no? Kailangan ko lang din siya i-release, kailangan ko siyang palipasin, no? Kasi alam naman natin ang adrenaline is may limit, no? May hangganan yan, kapatid, no? Hindi mo kailangan matakot doon kasi nga pag natakot ka tapos nalito ka pa, boom, panic talaga, no? Iikot ka lang ng iikot to na halos araw-araw ka na nagpapanik, no? Gaya ng mga nakakausap ko, no? Lagi daw sila nagpapanik, no? Kaya kailangan maunawaan natin yun, no? So bakit ba hindi na ako nagpapanik? 3 years ago na siguro, no? Hindi ko rin alam. Siguro may pumipigil or nagkukusa na, no? Automatic na yung utak ko na ay hindi ko wala magpanik. Hindi siya dumediretso eh. Gaya noon na kapag nalito ako na sobrahan ako sa paghinga tapos nakaisip ako na posibleng mangyari sa akin, tuloy-tuloy na. Talagang hindi na ako makahinga. Tapos gusto ko na magpa-emergency, no? Pero itong mga sa ngayon, wala na eh. Hindi na ano eh. Minsan nakakaramdam ako na, gaya nung nagkasakit ako, no? Karamdam ako na parang, harapan ako. Tapos binabantayan ko yung paghinga ko. Tapos pag huminto ako ng paghinga, kakabog yung dibdib ko, no? So, inisip ko, ang katawan natin is ano naman yan eh. May paraan naman yan para maghinga. Kahit pigilan mo yung paghinga mo, kapatid, hihinga't hihinga ka. Sabi nga ni Claire Wicks, no? Nasa libro ni Claire Wicks yun eh. Gaano mo katagal na hold yung paghinga mo. Kasi ang katawan natin is may paraan yan para huminga. Kahit hindi mo siya pansinin, hihinga yan. Yung tibok ng puso mo, hindi mo makokontrol yan, titibok at titibok. Dahil nga, buhay ka, no? Kaya kailangan lang sa atin is malusog tayo, no? Alam natin sa katawan natin, mas malusog tayo, wala tayong sakit, gaya ng iba, nung may mga diferensya sa puso, no? So, kailangan lang natin maunawaan dahil nga, ang katawan natin is may paraan yan para makapag-release, no, ng adrenaline, no. So yung adrenaline na yun is kailangan lang natin i-consume yun. Iba nga, di ba? Sabi ko sa inyo yung pag may nasusunog, di ba? San nakakabuhat ka ng rep, ng TB, isang bilis ng ano kasi adrenaline yun, no. Hindi mo napapansin, ang dami mo na nahakot sa bahay nyo dahil nga nasusunog or baha, di ba? Nakakapag-akit ka ng rep sa bubong, di ba? Adrenaline yun, kapatid, no? Kaya kailangan lang natin i-release, no? Pero sa atin, may mga anxieties, lumalabas siya, no? Kailangan lang natin antayin. Antayin siya lumipas, no? Na wala tayong ibang binibigay na response, no? Kasi nga, hanggang doon lang siya eh. Wala namang ibang gagawin sa'yo yan eh. Binibilis yung tibok ng puso mo, okay lang. Nanginginig ako, nahihilo ako, okay lang. Isang tulala mo lang yan, isang maya wala na, di ba? Ganun lang siya, kapatid, no?
Kung sa iba na medyo nalilito pa, no, na hindi naman ganoon eh. Kasi ako pag inaatake ako talagang maghapon eh, di ba? Hindi di naman pwede maging maghapon yun kasi ano siya kapatid, no? May limit yun. Ang adrenaline is hanggang doon lang. Hindi niya kayang i-sustain yun. Ang nagiging problema lang is sunod-sunod, no? Sunod-sunod na takot na binubuo mo sa isip mo. Doon na nabubuo yung mga pattern or behavior na paulit-ulit, no? Kaya pakiramdam natin is maghapon talaga na, nanlalambot ka, hinang-hina, di mo maintindihan yung pakiramdam, di ba? So, ganun yun. May hangganan yun. Ang nangyayari lang is nagiging sunod-sunod siya, no? Parang tuloy-tuloy ng pakiramdam mo. Pero himihinto yun. Pero yun nga lang, dahil nga sa sobrang takot mo, sa isip mo mismo, mga nagpo-produce ng sariling takot yung isip mo, no? Na, bakit ganito? Baka talagang totoo yung nararamdaman ko na to. Meron akong sakit sa ano. Yun, doon lang siya nagtutuloy-tuloy, no? Pero kung doon pa lang sa, sabi ko nga sa inyo nung huling, kailan yung vlog ko na yun? May vlog ako dyan, yung nag-ano pa ako, no? Nagsulat yun sa takot, di ba? So, kailangan nyo lang maano yung takot na yun. Yung sa second fear, no? Ikaw na nag-iisip, no? Kailangan nyo maputol yun, yung takot na yun. Kasi, once na natatakot ka, o gumagawa ka na ng mga kinakatakutan mo, is dun yun. Dun kayo iikot sa cycle na yun. Kaya hanggang sa magtuloy-tuloy, wala na. Lagi ka na lang takot. Lahat na ng bagay, takot ka. Kahit maligo, kahit maghugas ng plato, mag-isa. Sa kwarto, mag-isa ka is takot ka na, no? Parang ano, ang OA, di ba? Dati naman, hindi ka naman ganun, di ba? Okay lang, kahit mag-isa ka, minsan, sakay ka ng mga sasakyan, or magmumotor ka, or pumunta ka sa palengke, hindi ka man natatakot, di ba? So, ganun lang yun. Kailangan nyo lang ma-release yun, lumabas yun, tapos palipasin nyo lang. Kaya napakalaga ng mga kaalaman, no, kapatid. Yan ang the best dyan na makakatulong sa inyo. So ilang mga kapatid, no, sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no. Sana magtuloy-tuloy ng paggaling nyo sa mga panic nyo, no. Kailangan nyo lang ma-reframe siya, kapatid, no. Baguhin nyo yung way of thinking nyo about sa panic, no. Kasi alam naman natin yung panic is pagsasama ng dalawang takot yan eh. Kaya dapat yung second fear, maalis nyo yun. Yung ikaw na yung nag-iisip na baka ganito, nagpapanik ako, ang sakit ng dibdib ko, hindi ako makahinga, mamatay na ako. So yun ang magdadala sa'yo sa ikot na yun, sa cycle na umuulit lang, no? Kaya dapat mapalitan nyo, mabago nyo yun, kapatid. Sa tulong din ng kaalaman na dapat lagi nyong dala-dala, no? Every time na talagang magpapanik kayo, pakiramdam nyo magpapanik kayo, no? I-remind nyo yung sarili nyo na part lang to ng anxiety ko, okay lang to, wala nang ano. Kaya din ako hindi na nagpapanik dahil doon siguro, no? Kasi kahit sabihin ko magpanik ako, hindi naman ako nagpapanik eh. Kasi nga may kumukontra na, may pumipigil na, may something na sa utak ko na hindi ko kailangan paniwalaan yun dahil ako lang gumagawa nun, no? Kahit isipin ko naman na pag minsan di ako makahinga, may sakit ako sa puso, di ba? wala naman. Baga niloloko ko lang yung sarili ko pagdating sa ganun, no? Kasi napatunayan ko naman sa doktor na walang problema yung puso ko or sa lungs ko, no? Minsan di ako makahinga, nahirapan ako huminga, di ba? Parang ginagawa kong totoo yung mga naiisip ko kahit hindi naman, no? Hindi mo kailangan yung kapatid, no? Hindi mo kailangan paniwalaan yung wala naman talaga, na hindi naman talaga totoo, na porque nanginginig ka or nangihina ka is mamatay ka na or may mangyari ng masama sa'yo. Hindi ganun yun, kapatid, no? Siguro nangihina ka dahil nga wala kang, hindi ka kumakain, hindi ka nagbabitamins, wala kang exercise, talagang manghihina ka dun, kapatid, no? O pakiramdam mo nangihina yung tuhod mo, hindi ka makalakad, paano hindi ka kumakain? Diba? Nakakapangina talaga yun. Kaya minsan dapat tanungin nyo rin yung sarili nyo, no? Ba't ako nangihina? Laging ko naman sinasabi sa inyo na bakit ba lagi na lang ako nahihilo? Siguro kulang ako sa yun, di ba? Kulang ako sa tulog, minsan kulang ako sa kain, di ba? Kailangan nyo rin yung sarili nyo, no? Tanungin nyo palagi, no? Kasi minsan nandyan din ang sagot mismo rin sa sarili nyo, kapatid, no?
So yun lang, maraming salamat mga kapatid. Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, at sana yung magtuloy-tuloy na yung paggaling nyo, at sana makarating na kayo sa gusto nyong puntahan sa recovery kapatid. So yun, maraming salamat. Adios.